magulang natin Diyos Ama, anak ang salita niya, tayong mga aning una. Alleluia, alleluia. Alleluia, Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito ay nagiging punong kahoy. Ano pat pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsasalaysay o nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humiliya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Narinig natin ang mga napakagandang imahe na ginamit ng ating mga pagbasa para turuan tayo ng aral na magdadala sa atin sa isang matatag na buhay. Sabihin nyo nga, matatag na buhay. Sa dami ng problema natin, no, kailangan natin magkaroon ng matatag na buhay. No? At yung ating mga pagbasa ngayon, tinuturuan tayo ng aral na magagamit para tumatag sa buhay. Gaya na lang sa unang pagbasa, inutusan ng Panginoon si Propeta Jeremias na bumili ng damit panloob. Sabi nga, ito yung lino o yung telang lino. Nakakita na ba kayo ng telang lino? Hindi pa, no? Damit panloob. Sa Ingles, ito ay underwear. Pinabili si Propeta Jeremias, bili ka ng underwear. No? Nung panahon na yon, iba ang underwear ng lalaki. No? Siyempre, hindi pa yung tinatawag natin ngayong brief or boxer shorts. Hindi ganyan ang underwear ng lalaki. Ang underwear noon ay yari sa tela. Imagine niyo yung tela na mahaba, na pinapalupot-palupot lang. Imagine niyo gumawa ng bahag. Nakita na kayo ng bahag, di ba? Ang bahag ay gawa sa haba-habang tela. Tapos, ewan ko paano ba ginagawa yon? Iniikot-ikot. Di ba? Ganon. Yung underwear noon, pinabili siya ng damit panloob.
At sabi sa kanya ng Panginoon, isuot mo. Bumili si Propeta Jeremias, sinuot ang damit panloob. At sabi sa kanya, huwag mong babasain. Sinunod ni Propeta Jeremias. At sabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sa ilog Euphrates. Pumunta naman si Propeta Jeremias. Sabi sa kanya ng Panginoon, hubarin mo ang panloob mong damit. Hubarin daw yung underwear. No? Sinunod naman ni Propeta Jeremias. At sabi sa kanya ng Panginoon, itago mo yan sa may batuhan. Sinunod ni Propeta Jeremias. At matapos ang lahat, siya'y pinauwi. Sabi sa kanya ng Panginoon, babalik ka kapag sinabi ko. Kung minsan ang Diyos, hindi mo alam ang pinagagawa sa'yo. No? Pinabili ng underwear, bumili naman. Isuot daw, isuot naman. Ngayon, hubarin naman. Huwag babasain. No? Parang, minsan pag-isipin mo, ano ba itong pinagagawa ng Diyos sa akin? Parang, may kabuluhan ba to? Hindi ko maintindihan. Pinabili mo ko, huhubarin ko din. Hinubad ko, ipatatago naman. No? Ano ba talaga, Lord? Kung minsan o madalas, ganyan ang Diyos. Hindi mo alam ano bang pinagagawa mo sa akin. Hindi natin naiintindihan. Pero ang maganda kay Propeta Jeremias, sinunod lang niya ang Diyos. Naintindihan ba niya? Hindi ko alam. Ang sinabi lang, sinunod niya ang Diyos. At pagkalipas ng ilang araw, sabi ng Panginoon, bumalik ka. Hanapin mo at kunin mo yung tinago mong underwear. Dahil alam niya kung saan niya tinago, alam niya sang bato sinuksok, nang makita niya ito, sira-sira na at hindi na mapapakinabangan. Ang sabi ng Panginoon kay Jeremias, matutulad ang mga taga-Huda at Jerusalem sa sirang damit panloob na yan, na wala ng kabuluhan, kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang hangad ko bilang Panginoon sa mga taga-Israel at taga-Huda, na sila ay mahigpit na kumapit sa akin. Yung kayong lino na yon, kailangan higpitan. Kasi kung hindi mahigpit ang kapit, ano mangyayari? Malalaglag. 'Di ba? Kailangan mahigpit. At galing ng Panginoon, no? Ginamit niya ang imahe ng damit panloob para ipakita kung ano ang nangyayari sa tao kapag merong Diyos. 'Di ba? Parang may underwear. Tanong ko, may underwear ba kayo? O, ba't kayo natawa? Di ba? Meron, di ba? Pag hindi ka nagsuot ng underwear, anong pakiramdam? Ha? Malamig, okay, ano pa? Di ba? Parang kulang. Ano pa? Di ba yung parang uneasy ka? No, hindi ka mapakali. Kasi sanay tayong nag-underwear. At pag suot mo yung underwear nun, kapit na kapit sa'yo. Tama? Pero pag suot mo, hindi mo naman sinasabi, nararamdaman ko underwear ko. Tama ba? Di ba hindi na? May mga pagkataon na hindi mo naman nararamdaman underwear, pero ramdam mo kapag walang underwear. Ganyan ang Diyos. Ramdam mo kapag wala. Parang may kulang. Parang walang nakasuporta. Parang uneasy ka. Galing, no? At ganyan yung sinasabi ng Panginoon. Pag hindi kayo natulad sa underwear na yan, na nakakapit sa balat, masisira kayo. Hindi na kayo mapapakinabangan. Mawawalan kayo ng kabuluhan. Galing-galing naman talaga ng Diyos, no? Kahit underwear, merong natuturo. No? Imagine niyo na lang kung isa sa mga sinabi ng Panginoon hindi sinunod ni Propeta Jeremias. Siguro,
binasa niya, kung binasa niya yun, siguro kung sinabi, hindi niya sinunod na suot yung underwear, isa doon, hindi niya sinunod. Malamang, hindi niya matututunan ang aral na tinuturo ng Diyos. At ang ganda nun, kapag pala may isang bagay tayong sinuway, isa lang, doon sa buong proseso, isa lang ang hindi natin tinupad, hindi natin mapupulot at hindi natin matututunan yung aral. Parang isang estudyante, no? Umabsent ka lang ng isa, na-miss mo na ang isang klase. Tama? Diba? Kung ilan ang araw ng pasok, pumasok. Kasi isa lang yan, mamimiss mo ang klase. Kaya, sa huli, ano mangyayari? Bagsak. Sasabihin mo, no, ano ba naman yun? No? Kung kailan pa ako absent, saka nagpa-exam. Diba? Kung kailan ako absent, sasabihin, ba't di mo alam yon? Kasi absent ka nung tinuro. Diba? Tingnan niyo yun, diba? At ang galing ng Diyos, isa lang na hindi natin sundin. Sa lahat ng pinagagawa sa atin, mamimiss out natin ang tinuturong aral. Samantala, sa ating ebanghelyo, ito naman, ang ganda ng ginamit ng mga imahe ni Jesus para ituro kung ano ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, para daw itong buto ng mustasa. Sino na nakakita ng buto ng mustasa? Taas ang kamay. Wala pa. No? Nakakita ng mustasa. Yan. Pero yung mustasa natin, hindi yung mustasa doon. Hindi, iba. Yung mustasa natin, di ba parang pechay? Di ba? Ginugulay. Hindi ganon. Ang mustasa doon ay parang puno. Well, hindi parang. Puno siya. Nakakita na kayo ng puno ng mangga. Ayan. Ito na naman ako sa puno. Hindi. Wala dito yung kapatid ni ni Sharlak. Puno ng mangga. Ganun kalaki. At sabi, para siyang butil ng mustasa o buto ng mustasa. Gano'ng kalaki yon? Nakakita na kayo ng linga? Yan, linga. Di ba? Yung sesame seed. Hatiin mo pa sa gitna yon. Ganun kaliit ang butil ng mustasa na kapag itinanim, pwedeng lumago sinlaki ng isang malaking sangang puno na pwedeng pamugaran ng mga ibon. Ano pang sinabi ni Jesus? Para daw itong lebadura. Nakakita na kayo ng lebadura? Di ba yung yeast sa tinapay? Gaano kadaming yeast nilalagay sa isang masa? Sing dami ba ng harina? Hindi. Gaano karami? Konti lang, di ba? Sabi nga, 3 takal ng harina, kaunting lebadura. At yung kaunti na yon sapat na para paalsahin ang masa. Ano ibig sabihin nun? Ganyan ang paghahari ng Diyos. Nagsisimula sa maliit, munti, maliit, at kayang palakihin. Kaya hindi dapat winawalang bahala ang mga ginagawa nating maliliit at mga munting bagay. Dahil dito nagsisimula ang isang malaki. Kung pagsasamahin natin yung imahe ng panloob na damit, yung turo ng butil ng mustasa at ng lebadura, ipinapakita sa atin na sa maliit at munting bagay nagsisimula ang pagiging malapit natin sa Diyos. Sa munti, yung pasimba-simba, paserve-serve kahit di naiintindihan yung homily, punta sa simbahan, kahit di naman talaga nagdadasal, yung mga yan, alam nyo, yung mga munting yan ang magdadala sa iyo para mapalapit sa Diyos. At kung minsan o madalas, nararamdaman natin, kahit nasa loob tayo ng simbahan, di man natin nararamdaman ng Diyos. Parang underwear. Pero alam mo, kapag wala ang Diyos, ramdam mo kapag wala ang Diyos. Di ba ang galing? At ito yung tinuturo sa atin. Tinuturo sa atin na walang munti o kakaunti na kapag ginawa ng may pananampalataya, ang hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Dahil ang lahat ng nagsimula
sa maliit ay lumalago at lumalaki basta may malinis na hangarin. Amen? Amen.